Mayroong pinaplanong 187 land reclamation projects sa buong Pilipinas at ito ay gagawa ng panibagong 25,000 hectares na lupang magagamit. 13.5 million ang populasyon ng Metro Manila base sa pinakabagong census ng Philippine Statistics Authority taong 2020. Siksikan at hindi maayos ang mga lugar at maging ang transportasyon sa Metro Manila. Kaya naman ang reclamation projects ang nakikitang paraan upang magkaroon tayo ng magaganda at maayos na bagong mga komunidad. Ngayon ay samahan ninyo akong tuklasin ang kaabang-abang na pinakamalalaking reclamation projects sa Metro Manila. Navotas Coastal Bay Reclamation Project o kilala rin bilang Navotas Boulevard Business Park. May lawak ito ng 650 hectares at 58 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng Navotas City LGU at San Miguel Corporation. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong 2018 at sinimula naman ang pagtatambak taong 2019. Magkakaroon dito ng 3,480 units ng socialized housing at residential condominiums. May public spaces, parks, at open spaces. Mayroon ding commercial area at organized vendors area. May daanan ng mga bangka at fisherman's wharf. Magtatayo rin ng expressway na konektado sa New Manila International Airport sa Bulacan. Manila Solar City. May lawak ito na 148 hectares at 23.6 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at ng Manila Gold Coast Development Corporation na pagmamay-ari ng Kian Brothers. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong February 21, 2021 at sinimula naman ang pagtatambak noong January 2023. Bilang bagong entertainment hub ay magkakaroon dito ng kauna-unahang international cruise ship terminal sa bansa. Inaasahang lilikha ito ng 500,000 na karagdagang trabaho at 50 billion pesos na revenue kada taon. Mahahati ito sa 2 isla at magkakaroon ng tulay na may glass floor na kukonekta sa mga ito para madaanan ng pedestrians. Mayroon itong 5-star hotels, white sand beach, at marami pang iba. Pasay Harbor City. May lawak na 265 hectares at 72 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng Pasay City LGU at Pasay Harbor City Corporation na pagmamay-ari ng Davao businessman na si Carlos Gonzales. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong December 2019 at sinimula naman ang pagtatambak taong 2021. Magkakaroon ito ng 7 unique districts sa kanilang 2 isla. Ang unang mas malaking isla ay para sa mixed-use development na tatayuan ng office at residential buildings at commercial spaces. Ang ikalawang mas maliit na isla naman ay para sa recreation kung saan magkakaroon ng nature parks, theme parks, garden, zoo, restaurants at resorts. Para magkaroon ng balancing ecological system ay mayroong green spaces kaya naman parte ng proyekto ang pagtatanim ng mga puno, halaman at mangroves. Pasay 360 hectare reclamation project. May lawak na 360 hectares at 100 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng Pasay City LGU at SM Prime Holdings Incorporated ng C Family. Walang gagastusin ang Pasay City sa proyektong ito pero pupunta sa kanila ang 51% reclaimed land. Inaprubahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong December 2019 at sinimula naman ang konstruksyon taong 2022. Ito ay ikokonekta sa MOA Complex na isa ring reclaimed land project ng SM. Horizon Manila. May lawak na 419 hectares at 109 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at J. Bros Construction Corporation. Inaprobahan ito ng Philippine Reclamation Authority
noong December 2021 at sinimula naman ang konstruksyon taong 2023. Magkakaroon ito ng 3 islands na mayroong 28 districts at 4-kilometer canal. Inaasahang ito ay magiging bagong tahanan ng 100,000 residents at gagawa ng panibagong 400,000 jobs. 83 hectares o 20% ng land area nito ay nakalaan para sa green spaces. Kumpleto ito sa lahat ng pangangailangan at convenient ang transportation system nito na monorail train, electric trams, ferries at water taxis. Manila Waterfront City. May lawak na 318 hectares at 34.4 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at Waterfront Manila Premier Development Incorporated na pagmamay-ari ng pamilya na Senator Win Gatchalian. Inaprobahan ito ng Philippine Reclamation Authority noong August 2022 at sinimula naman ang konstruksyon taong 2023. Ito ay mayroong 2 islands na nahahati sa 7 districts. Kabilang sa plano nito ang pagtatayo ng residential buildings, commercial at office spaces, hotels at casinos. Mayroon ding amusement parks, hospitals, government centers, schools at museums. New Manila Bay City of Pearl. May lawak itong 407 hectares at 59.4 billion pesos ang estimated development cost nito. Ito ay joint venture project ng City of Manila LGU at UAA Kinmain Group Development Corporation. Taong 2017 pa nang inaprubahan ito ng lungsod ng Maynila. Ngunit hindi pa nabibigay ng Philippine Reclamation Authority ang final approval nito. Dinesenyo upang maging kauna-unahang smart city sa Southeast Asia at gagamit ng artificial intelligence. Pagkakaroon nito ng Central Park, golf course at Pacman Stadium. Gagamit ito ng renewable energy kagaya ng solar at tidal power at magiging walkable city. Elevated railway at water taxis paikot sa isla ang pangunahing uri ng transportasyon dito. Kumpleto ito sa commercial at residential buildings, schools, churches, malls, parks at hospital. Talaga namang nakaka-excite makita ang mga bagong proyekto na ito na tatapat sa mga syudad sa ibang bansa. Pabor ka ba sa mga reclamation projects na ito? At bakit? Aabangan namin ang sagot mo sa comment section. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, ay baka po pwedeng i-like at mag-subscribe na rin sa channel na ito. At laging tandaan, ang pagunlad at pag-asenso ay nag-uumpisa sa sariling pagsisikap. Maraming salamat and God bless po sa inyong lahat.